isa sa mga naging issue nung panahon ng martial law ay yung mga courts nun ay yung military courts. So, bias, etc. etc. Siyempre, bias sila sa administrasyon ni Marcos. So, hindi nabigyan ng pagkakataon yung mga komunista na magpaliwanag doon sa mga sundalo, di ba? Pero ito kasi si Harry Roque, ito kasing makabagong martial law. Walang term na martial law pero parang gano'n, no? Kontrolado nila ang media, kontrolado. Ang minobilize nila para mangdiin ay ang mga mambabatas. So para hindi mag-cause ng chilling effect kuno. Although nagko-cause din ng chilling effect. Ang problema kasi pinag-aralan nilang maging mas matalinong mga gago eh. Yung katotoo. Anyway, kung dito ka nga naman kasi sa mga ito haharap, sa totoo lang, wala kang patas na pagdinig na makukuha. Hindi rin naman kasi sila judicial authority. Hindi naman sila korte. Pero may hearing sila. Tapos ipapahiya nila yung mga against sa kanilang amo. Ang nakakabilib din sa mga ito, hindi lang yung amo nila yung pinoprotect nila. Siyempre, pati yung mga sarili nila, pucha, talagang kailangan magagandang sasabihin mo sa kanila. Ito si Abante, si Fernando, yung mga tatlo sa likod na mukhang yan, sikat na sikat siya mga yan eh. Mga magagaling yan. No, yan sasabihin natin para hindi tayo makontempt. Mga magagaling. So, ganon. So, si Harry Roque, hindi ko siya masisisi. Sabi niya, patutunayan ko dito sa Netherlands ng investigasyon ng Quad Committee ay political persecution. Pero dito ko patutunayan. Tama naman. Kasi if you are persecuted, ala siyang pag-asa rito. Ala siyang remedyo rito, persecuted eh. Diba? Ala kang pag-asa rito pagka pinag-initan ka dito. Ito mga to. Ngayon, ito yung malupit. Paano pag umikot yung mundo at itong mga to ang naimbestigahan? Go lang and support natin si Harry Roque.